Magandang umaga mga kababayan, buong Pilipinas, mga kababayan naming OFW na ngayon ay nakatutok din sa ating live coverage, special coverage po dito sa ginawang paglusob. Itong walang puso, isang karumal-dumal na hindi mo talaga malilimutan na ginagawa po ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Live na po tayong napapanood muli sa ating mga social media accounts at sa ating mga telebisyon. Narinig tayo at maging ngayong araw na ito, marami pa po tayong mga update na naaabangan ngayong araw po. Kasama pa rin si Franco Baranda at ang kasama ko po dito si Almar Forzuelo. Mga partners, magandang umaga sa inyong dalawa. Yes, magandang umaga sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating live coverage dyan sa KOJC compound na napaka-importante ngayon dahil dito nakasalalay ang pagsiklab ng pagkakaisa ng ating mga kababayan dahil gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi na tayo ang nagtalaga sa kapangyarihan ng bawat taong nakaupo sa kanilang posisyon. Especially si Torre na nagsagawa ng karumal-dumal, napakasamang operasyon sa compound ng KOJC na ikinasawi ng isa sa mga full-time member o worker o manggagawa ng naturang kongregasyon. At syempre, makakasama din natin partner Franco si partner Almar Forzuelo. Partner, good morning. Good morning mga kapartner at tutukan po mga kapartner, patuloy lang kayong tumutok dito sa ating programa dito sa SMNI para kayo po ay magiging updated po sa lahat po ng mga pangyayari doon sa Davao City. Oo, alam mo mga partners, talagang team walang tulugan dahil patuloy pa rin na nandyan ngayon sa KOJC compound ang libo-libong mga pulis na lumusog pa kahapon simula alas 3 ng madaling araw yung partner. Alas 3 kasi nag-formation na Almost 24 hours na yung kanilang pananatili dyan, yung ginagawa nilang haharas dito nga sa mga kababayan nating mga missionary workers dyan sa KOJC compound. At yan talaga ay nakikita natin, this is the first time na may ganitong klaseng pagsisilbi o paghahain ng arrest warrant sa isang lugar partner o sa mga ilang subjects. Talagang parang nasa gera itong mga kapulisan na nandiyan mismo sa loob ng KOJC compound natutulog. Aba, akala mo parang tahanan nila at tayo pang nanggigipit. Sinasabi pa na ang KOJC yung nagre-resist, paano nagre-resist yung mga taga KOJC? Andyan na po kayo, nakakalat po kayo sa buong paligid ng KOJC compound at dyan po kayo natutulog. Ang sabi pa, partner ay mataas daw yung banta. Saan ba yung mataas na banta? Natutulog, dapat nagbabantay at nagtatrabaho po kayo. Kaya nga, parang maituturing nga natin yung siege. Yung nangyaring makita natin, nangyaring Marawi siege. Difference lang, yun ay kasandaluhan at mga terorista. Ang sinalakay ay ang kalaban ng ating security forces doon. Dito isipin mo, ayon sa pinakaunang information is 3,000 pero ngayon 2,000 mahigit ang pumasok sa loob lamang ng KOJC compound. Ganon karami. Sa isang religious, sa simbahan, pinasok na wala man lang ni isang armas ang tao na pinasok ng full armed na mga kapulisan. Bagay na maraming nagpapakita sa atin ng iba't ibang videos. Ang pag-iyak ng bata dahil di naman akalain na papasukin ng kada gusali, even yung mga bahay na may mga bata. Anong reaksyon ng mga bata? Siyempre, matatakot. Pero, partner, ipakilala mo na ang ating special na makakasama natin. Ang makakasama natin sa team walang tulugan dahil nakatutok din ito sa mga kaganapan dyan sa KOJC compound. Mga partners, makakasama natin isang content creator at isa ring political vlogger, walang iba kundi si Binibining Joey Cruz. Ma'am Joey, good morning. Good morning, Ma'am Joey. Good morning po. Hello, good morning po Sir Jade, Sir Almar, and Sir Franco. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito at makikipuyat po ako sa inyo at makikipagbalitaan sa mga kaganapan sa KOJC compound na talaga namang bumabasag sa puso ng napakaraming Pilipino all over the world. Totoo po yan na
Ma'am Joey, at na-monitor din namin na kayo mismo ay nasaksihan ninyo yung mga kaganapan dyan, dahil alam namin na nandyan po kayo sa Davao at nakapasok po kayo. Pwede ho ba ninyong makwentuhan po kami sa mga pangyayari, sa mga kaganapan doon mula nung pagpasok ninyo? Dahil kaninang umaga pa, kahapon ng umaga. Madaling araw. Yung hindi pagpapahintulot ni Torre na papasukin yung mga missionary worker. Alam mo yung anunsyo niya? Sabi niya, lahat ng nasa labas ay bawal ang pumasok. Yung nasa loob, pwedeng lumabas. So, sino na yung may-ari? Si Torre ba yung may-ari ng KOJC religious compound na isa ding pribadong lugar? Ma'am Joey? Maraming ginagawa si Torre Yun. na mga hindi talaga naaayon sa batas. And talagang ito ay taliwas dun sa ating fundamental, sa ating mga fundamental rights, sa ating constitutional rights. Kasi hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan na itong mga ini-impose ni Torre ay hindi makatao. Sir Jade, Sir Franco, and Sir Almar, gusto ko nga ikwento yung aking naging experience kanina. Kasi simula nung sinugod nila itong KOJC compound kaninang madaling araw, nakatutok na kami, yung mga followers ko, ako, at yung iba pang mga nagpa-participate doon sa aking social media platform. At talaga namang karimari-marim yung mga nasaksihan namin ng mga pangyayari. Hindi namin maintindihan, of course, why this has to be done. Because first and foremost, yung document na hawak nila, yung supposed na legal basis kung bakit sila nandyan is to arrest a certain Sylvia Simanes. what was the last name? Simanes. Simanes, ma'am. Sylvia Simanes. Simanes, yeah. Sylvia Simanes. Ngayon, apparently, yung address pala niya is in Pasig. Yun. But they want to search KOJC compound kasi base sa kanilang intelligence or whatever, ay baka nandyan daw siya sa KOJC At dahil daw compound. dun sa elsewhere. Okay. Sabi pa elsewhere. Dahil sa elsewhere. Oo. Yeah, but but that part is something that, sige, i-leave natin yan sa mga abogado to discuss, But let us say, nandyan kayo at isang tao pala yung pakay ninyo. What explains yung dami ng tao, dami ng pulis na kailangan yung bitbitin para hanapin si Sylvia? Diba? Ganito ba ka? I mean, si Sylvia ba ang may kasalanan ng lahat ng sala sa sanlibutan kung kaya't ganyan karaming pulis ang kailangan yung dalhin sa KOJC compound? I mean, what is this all about? At that point, right off the bat, you know that something is seriously wrong. Okay? Now, kanina nga po, actually kagabi, pinipigilan lang rin ako nung aking kasama dito sa bahay. Pero alam mo yung bugso talaga ng damdamin na this is not right. Hindi ito tama, itong nangyayari na to. Gustong-gusto kong pumunta kagabi, although marami rin kasing nangangamba kasi may, habang nanonood kami, may mga na-injure na, and then later this morning, there was a confirmed death. At talagang talagang sinasagad talaga nila yung limitasyon ng pasensya ng sambayan ng Pilipino. Ma'am Joey, bago mo lang maituloy, dahil nga nabanggit mo na yung kanina mismo, kahapon ng madaling araw nangyari, yung pagpapakita nila ng dokumento, na sabi mo nga ay lahat ng mga Pilipino nakakita dito dahil naka-live itong ginawa po nila. Yung ipinakita nila, isang Sylvia Simanes lamang. So, ibig sabihin, kulang yung dokumento nila doon sa mga persons o subjects na hinahanap nila. Kaya nga, itong si Attorney Torion, tinatanong itong si Torre kung nasaan. Ang sabi, sa korte na kayo magdebate, sa korte na kayo magdepensa, parang ganon yung pagkakaano. At sa ayat at sa hindi ay kami papasok, parang silang walang magagawa yung taga KOJC. So, ang tanong ngayon, nandoon po ba yung prinsipyo ng maximum tolerance na
sila yung magpumilit na pumasok doon. Doon mismo lang, sa pahayag lang na yan. At sinundan na ito na pagpasok ng libo-libong mga pulis. Actually, wala talaga, no? Hindi naman po tayo first time na nakakita ng taong inaaresto. Hindi naman po tayo first time na nakakita ng interaction between certain groups and the police force. Pero itong si Torre, wala siyang regard sa mga miyembro ng KOJC, wala siyang regard sa sa karapatan. What is so appalling is yung fact na KOJC is not just your any normal place. It is a place of worship. It is the personal abode of those people living in there. Kasi may mga nakatira, it is a community. May mga bata, may mga pamilya nakatira sila doon. That place, that specific compound is actually a place of worship at yung sanctity na dapat ikaw ay safe sa iyong bahay, hindi iginalang ni Torre. Totoo Okay. yan. So napakalinaw nito, ito talaga karimari-marim to, no? So that is why kahapon, kaninang madaling araw lang din, I think around 11, nung dumaan ako sa compound, gusto kong makita for myself na gano'n ba karami talaga to. It is so surprising na yung buong stretch talaga ng KOJC compound, yung kalsada talaga na buong kalsada talaga. Philippine-Japan Friendship Highway. Itong nakikita natin sa harap. Punong-puno ng police vehicle. Ilang sundalo yung mga nandun sa gate, and then luckily I was able to get inside of the compound. At pasok ko nga sa loob, nakita ko yung mga pulis doon, lahat sila naghahanap na ng pwesto, natutulog na. I mean, anong ginagawa nyo dito? What exactly is the purpose? Better declare that your mission failed kaysa yung makikipagpuyatan kayo dito, bantayin pa kayo ng mga KOJC member kasi natutulog kayo dyan. Diba? If you're doing your job, then start searching. Now, if you're not searching, go home. Ano ba yung ginagawa nyo dyan? Diba? Correct. I mean, this is so unacceptable. And I think there is something that Torre is doing which misleads the people in Malacanang. Na-witness ko si Torre nung nandun ako sa labas ng compound. Kasama yung mga pulis doon na may hawak ng mga shield. Ilang beses siyang dumaan doon sa, I think that was the Emerald Gate. Opo. Ilang beses siyang dumaan at naka-live rin ako nung nakita ko siya several times. Pero, ma'am, I think 3 or 4, always on the phone. Meron siyang kausap. Somebody is orchestrating this. yes. Totoo po yun. Yung pagpasok niyo po ba, sinita o ano bang mga ginawa ng mga pulis na mismo yun, nagsisecurity, dadaan ka mismo doon sa kanilang security protocol at hindi na taga KOJC, tama ba? Nakapasok ako ng compound dahil may sumundo sa akin na may sumundo sa akin. Kasi I was doing live at nung naka-live ako, ay marami nga nag-worry na baka hindi ako papasukin or whatnot, ganyan. May sumundo sa akin, hindi naman ako sinita ng mga pulis. Kilala? Nakapasok naman ako dahil sinundo ako ng Kilala po ninyo? ng miyembro, oo. Opo, opo. At sa nakikita po ninyo ngayon, Ma'am Joey, parang martial na, no? Kasi kontrolado nila eh. Sila na mismo ang nagkokontrol sa lugar, sa KOJC compound pa lamang ito. Papaano na, ito yung nakikita natin na magiging template nila para sa mga susunod nila mga plano. Ang nakakatakot kasi Sir Jade, kung kaya nilang gawin to sa KOJC, kaya nila itong gawin to anyone. Nasa martial law na ba tayo? Yes. Yung fact na si Diwata, kaya niyang magsalita ng mga bagay directly violating yung mga constitutional guaranteed rights ng ordinaryong Pilipino
na miyembro ng KOJC, kaya niyang gawin yan to anyone. And so that's why this is really scary, ano? Nakakatakot to kasi kung kaya nilang gawin to sa kanila, of course kaya nilang gawin sa akin to. Kaya nilang gawin to sa ibang Pilipino sa ibang lugar. 'Di ba? And you know, so mga diskusyon nga namin tungkol sa kalagayan ng KOJC, yung mga predicament ni Pastor at yung iba pang mga hinahabol nitong PNP. This is actually beyond the flock, beyond the KOJC as an organization, because they wanted something that KOJC has. At may mga post nga ako niyan, Sir Jade, sa aking social media account na kung saan tinrace ko yung base sa mga discussion namin sa aking platform, tinrace namin yung desire ng Amerika na lagyan ng drone center ang Davao City na tinanggihan ni dating Mayor Rodrigo Duterte dahil ayaw niya na gamitin ito sa patayan or sa kung anumang mga violence na maaaring i-inflict nitong gustong itayo ng mga Amerikano. And you know, what's surprising about that was yung area na gusto nilang pagtayuan ng drone facilities ay actually area na malapit sa property ng KOJC. So, you know, itong mga arrest warrant na to, itong mga palabas nila na naghahanap sila ng human trafficker, money launderer, or sexual abuser, these are all for show. This is all for show. They wanted something that KOJC has. Opo. Ma'am Joey, may mga nagsasabi na mga netizen dito, iko-correct lang daw kita kasi tinawag mong diwata daw si Torre. Sabi dito, Ma'am Joey, kahit diwata, hindi bagay kasi ang mga diwata magaganda. Si Torre po, walang anggulo na maganda. Nakakasuka na ang mukha, nakakasuka pa ang pag-uugali. Ayan po sabi po dito ni Telma. Ayan, maraming salamat Telma, nanunood sa atin ngayong umaga. Ma'am Joey, si partner Franco, para po sa mga karagdagang katanungan, balikan po kita mamaya. Yes, magandang umaga po, Ma'am Joey. Salamat po sa pagpapaunlak. At especially, napaka-importante po ng ating mga talakayan ngayon. Isa sa mga bagay na gusto po natin bigyan ng diin sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Kasama po ba sa warrant of arrest ang pagsira nila sa CCTV, number 1? Kasama po ba sa warrant of arrest ang paggiba, pagwasak nila sa mga gate, sa mga pader kung saan hindi pa nangyayari ang 30 minutes na call ni Torre, ay isinagawa na agad nila yung pagsira sa mga pader. Dahil papapasukin naman sila na maayos. Pero dapat sumunod sila sa oras na kanilang ibinigay. Kaso lang sila mismo, nilabag nila yung kanilang nagawang kasunduan. Sila mismo lumabag. Dahil wala pang 30 minutes, pinagwawasak na nila yung pader sa KOJC. Pangatlo, nagbato sila ng tear gas, yung kung saan ito yung ilan sa naging sanhi kung bakit marami ang inatake, natakot, nagka-heart attack, yung isa namatay pa dahil sa ganitong operasyon na ginawa nila. Pang-apat, pinasok nila ang mga bahay-bahay sa loob. Diba? Dapat warrant of arrest lang at dapat may permiso ka sa mga owner ng mga bahay, sa individual na papasukin mo. Wala po silang ganong patakaran. So, nilabag din nila. Tapos, may mga pulis pa na may mga US patch. Saan ka nakakita na, ano ba to, Pilipino ba to? Ilang bansa na nga ang sinira ng Amerika kung tayo Pilipino na may isip. Alam po natin yan. At syempre, yung paglalagay ng higit sa 2,000 pulis laban sa isang individual. Una, actually, priority talaga nila si Pastor Apollo. Bakit yung binigay nila si Ma'am Sylvia Semanes? Yun ang ipinakita nila. At least para may makita lang sila, excuse namin para papasukin namin ng libo-libong kapulisan. Pinagluloko talaga nila tayo na ito Diba? At syempre, ang pinakamasaklap ng kanyang utak, ganun din na nangyari dito. Isipin mo, 7 beses mo, binalikan yung lugar. Pinasok mo pa yung imbornal. At marami ka pang ginawa na talaga namang kakatawa.
'Diba? At hindi lang dito at ang panghuli dito, hindi daw sila aalis ng compound hanggang Monday. So, under siege na po talaga ang KOJC. Isa ang namatay sa cardiac arrest at 4 ang critical condition at 19 ang injured. Ma'am Joey. Sir Franco, there is no rhyme or reason to explain their presence in the KOJC compound. Kung ano man yung pinagmamalaki nila na legal basis nila kung bakit sila nandyan, I'm very, very sure that the battery of lawyers of KOJC can definitely identify lahat ng violations nito ni Torre. I cannot even put a salutation to before the name of this guy dahil sa sobrang apaling ng mga pinaggagawa niya dyan sa compound. Yung in-enumerate niyo, sir, talagang nothing will justify their presence there. I mean, kanina nung dumaan ako, before ako nakapasok dun sa compound, may nakausap akong pulis. Sabi ko, sir, kung kunwari ba, nakita niyo si Sylvia or sumuko si Sylvia, yung Sylvia na nandun sa warrant of arrest ninyo. Okay. Si Ma'am Sylvia, sumuko sa pulis at nasa custody na ng mga pulis. Are you going to leave? Ang sagot sa akin ng pulis, ma'am, pasensya na, hindi po namin alam kasi ang utos lang po sa amin dito, magbantay ng gate. Ang utos lang po sa amin is specific, ganito. Hindi nila alam. Yung 2,000 na pulis na nandito, hindi nila alam kung bakit sila nandyan. Hindi nila alam na ang goal nila is to arrest. Yun ang goal nila. So what are you doing there? Diba? Correct. Ibig sabihin nandyan kayo to really take over the property. And you use the warrant of arrest as an excuse to stay there indefinitely. Nakakadiri po yung ako sa totoo lang nako, Diyos ko. Kung gusto kong paliguan ng mura tong mga lalong-lalo na to si Torre dahil sa trauma ibinibigay niya sa mga bata. Yung life na nawala because of this irresponsibility of a man in uniform, you do not deserve to be there, Torre. Correct, ma'am. And nakakagalit, no? Kasi talagang anong petsa na hindi mo ina-expect na at this day and age na pag-uusapan pa natin yung mga basic human rights natin na ganito, na i-assert pa natin sa men in uniform, yung mga ganito. Napaka-basic nito, hindi ito up for debate. You cannot just do that to people, Torre. Kaya nakakapuyos talaga ng damdamin, Sir Franco. I really hope and pray na managot itong si Torre sa tamang panahon. But I think this guy is already he's already set. Correct. I think handa siya na kapag makasuhan siya, mawala ang kanyang benefit bilang police at lahat ng mga perks na kasama sa kanyang trabaho bilang man in uniform. Correct. I think he's already set. Wala siyang pake. Kung matanggal siya sa serbisyo, wala siyang pake. Because Correct. I think this is all set. Whoever ang nag-uutos sa kanya, he's already compensated as early as now. So that is why ganito siya ka-blunt mambaboy ng karapatang pangtao ng mga tao dyan sa compound. Correct.